Sa araw ng mga ama, binigyan ng aking anak na babae ang kanyang biyenan ng ticket sa kruise na nagkakahalaga ng 780,000 na binili gamit ang pera ko. Samantalang ako ay binigyan niya ng 100 na ticket sa loto. Tawa siya ng tawa habang sinasabi, "Kung manalo ka, kalahati niyan sa akin ha." Ngumiti ako, pero kumukulo ang dugo ko sa galit. Yung 100 na ticket na yun ang nanalo ng 6.5 bilyon. At tinuruan ko siya ng leksyon na hindi niya malilimutan kailanman. Imbes na kalahati, nakuha niya ang nararapat lang sa kanya. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel at i-comment sa baba kung taga saan ka nakikinig. Tatay, eto ang regalo ko sa iyo. Kung manalo ka, kalahati sa akin ah. Tinaga ng boses ni Carla ang hapunan ng araw ng mga ama, habang itinapon niya sa ibabaw ng dining table ko ang ticket sa loto na may ngising puno ng pagmamalaki. Nasalo ko ang gusgusin na papel. Pinatag ko ito ng mga basang kamay ko sa mantel. 100. Medyo nag-blur ang mga numero habang tinititigan ko. Hinintay kong maproseso ng utak ko ang nangyari. Salamat talaga, anak. Napilitan akong ngumiti. Ay teka, sandali lang. Putol ni Carla. Tumaas ang boses niya na parang excited na excited. Hindi ko pa nabibigyan si Eric ng regalo niya. Kinuha niya sa likod ng upuan ang mamahaling gift box. Yung klase na mas mahal pa sa isang linggong grocery ko. Magarbong-magarbong ang ribbon pa lang. Kumikinang sa ilalim ng simpleng ilaw ng dining room ko. Tumuwid si Eric sa kinaupuan niya. Ang plansadong polo niya ay sumasalamin sa sikat ng hapon na tumatama sa maliit kong bintana. May kumbiyansa sa postura ng biyenan ng anak ko. Yung klase na hindi na kailangang mag-alala sa pera. Eto, anunsyo ni Carla habang inaangat ang 2 ticket sa cruise mula sa silk box. Nagkakahalaga ng 780,000. Nararapat lang kay Eric ang pinakamaganda dahil sa lahat ng ginawa niya para sa pamilya natin. Biglang parang nawala ang halaga ng 100 na loto sa kamay ko. Tiningnan ko si Eric na nasiyahan habang pinagmamasdan ang ticket. Hinahaplos na manicured niyang daliri ang gold embossing. Ayan, yan ang tunay na regalo, sabi ni Carla. Si Eric naman, salamat, Cara. Talagang alam mo kung paano magbigay ng nararapat. Tiningnan niya ako sa kabilang dulo ng mesa. Mukhang tinuruan ka talagang mabuti ng tatay mo. Parang usok ang mga salitang yon sa ere. Napayuko ang ibang kasama sa hapag. Biglang naging interesante ang kanilang plato. Umubo si Tita Margarita habang pinagmamasdan ni Tito Tommy ang kanyang mga kamay. Sabi nga ni tatay, actions speak louder than words. Sagot ni Carla na maliwanag at matulis ang tawa. Tumingin siya kay Eric at may nagdaan sa pagitan nila. Isang tingin na nagpahirap sa dibdib ko. May mga taong nagpapakita ng pagmamahal sa malalaking bagay. May iba naman, itinuro niya ng pabiro ang loto ko. Pinigilan ko ang panginginig ng kamay ko. Nagpapasalamat ako sa thought, Carla. Talaga. Joke lang yon. Sabi niya na parang wala lang. Pero seryoso, kung manalo ka talaga, may share ako diyan ha. Ako naman ang bumili. Tumawa si Eric ng malalim at nasiyahan. Baka next year naman si Mang Steve ang magbigay ng mas malaki. Tinamaan ng sikat ng hapon ang bawat mukha sa mesa na puno ng discomfort. Napatigil sa ere ang tinidor ni Tita Margarita. Pinag-aralan ni Sarah, asawa ni Tommy, ang mga family picture sa dingding na parang ngayon lang niya napansin. Kahit si Jeke na laging nakayuko sa cellphone, ay napatingin ng nalilito. 2 linggo sa Mediterranean yan. Patuloy ni Eric habang pinapaypay ang ticket na parang baraha. First class, private balcony, lahat ng pagkain kasama. Yung klase ng experience na hindi malilimutan. Tumango ako, masikip ang lalamunan. Astig yun. Astig talaga, sabi ni Carla. Palagi naman si Eric andyan para sa atin pagdating sa pera. Siya ang nagpatan sa bahay natin. Nagbayad ng private school ni Jeke. Pati country club membership natin. Nararapat lang sa kanya ang espesyal. Parang mawawala ang loto sa higpit ng hawak ko. Naalala ko ang double shift ko noon sa talyer. Ang overtime sa pag-aayos ng transmission at engine. Lahat yun para makapag-college si Carla. Yung mga gabing natutulog ako sa recliner ko, dahil pagod na ako pagkatapos ng 16 na hour shift para may pambayad ng libro niya. Sana mag-enjoy kayo, mahina kong sabi. Mag-enjoy kami, sagot ni Eric habang maingat na ibinabalik ang ticket sa box. Ganito dapat ang pamilya, mapagbigay at may respeto. Nagpatuloy ang usapan. Pero ako nakatuon lang sa maliit na papel sa kamay ko. 100. Parehong halaga ng binibigay ko kay Carla noon para sa sorbetes nung 7 taong gulang pa siya. Nung ang simpleng 100 ay sapat na para magliwanag ang buong mukha niya. Pagkatapos ng hapunan, mabilis silang umalis. Sumara ang mga pinto ng kotse,
umandar ang makina, nawala ang mga boses sa gabi. Naiwan ako sa mesa, hawak pa rin ang loto. Pinapanood ang huling sinag ng araw na nawawala sa dining room ko. Tahimik na tahimik ang bahay. Parang laging ganito sa buhay mag-isa. Kinabukasan, nakahiga sa tabi ng walang laman kong tasa ng kape ang loto. Nakalimutan na sa umaga. Tinititigan ko ang laptop ko. Nagche-check ng bank statement ko. Ritual na ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Noong bata pa ako bilang ama na binibilang ang bawat sentimo. Hanggang ngayon na retiradong maingat sa natitira ko. Tinrace ko ng daliri ang listahan ng transactions. Bayarin sa kuryente, grocery, kaunting ginastos ko sa hapunan ng araw ng mga ama. Lahat tama, lahat inaasahan hanggang dumating ako sa isang linya na nagpatigil sa paghinga ko. Premium Travel Services, 780,000. Kumurap ako, sigurado akong nagkamali ako ng basa. Nakatitig pa rin sa akin ang halaga. Nanginginig ang kamay ko habang tincheck ang petsa sa kalendaryo. Isang linggo na ang nakalipas, Huwebes, wala naman akong ginawa malapit sa travel agency. Parang tinamaan ako ng kidlat. May access pa rin si Kala sa account ko. Ginawa ko yun noon nang mamatay ang nanay niya kung sakaling emergency. Nakalimutan ko na yun completely. Nanginginig ang kamay ko habang dinidial ang number niya. Bawat ring parang kalampay sa tahimik kong kusina. Kasabay ng tibok ng puso ko. Hello, Tay. May tono ng pagod at bored politenes ang boses niya. Yung ginagamit niya kapag ginugulo ko ang busin niyang buhay. Carla, tinitingnan ko yung bank statement ko. May 780,000 na charge mula sa Premium Travel Services. Katahimikan, tapos tawa, gangaan at dismissive. Yun, binilhan ko si Daddy Aik ng cruise. Once in a lifetime naman yun para sa kanya. Parang sinampal ako. Kumuha ka ng 780,000 sa account ko nang walang paalam. Hindi ko kinuha, Tay. Family money yan para sa family gift. Medyo naging defensive na ang tono niya. Hindi mo naman gagastusin yun eh. Nakaupo lang sa bangko. Carla, pag nanakaw yan. Nabali ang boses ko. Nagnakaw ka sa akin. Hindi nagnanakaw pag family money. Madiin na ang boses niya. Palagi naman si Aik andyan pag may kailangan tayo. Ginaganti lang natin yon. Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone. Anak kita, Carla. Ako ang nagpalaki sa'yo. Nag-double shift ako para makapag-college ka. At tinulungan naman tayo ni Eric na makalampas doon. Putol niya. Ipinakita niya sa atin kung ano ang tunay na sukses, kung paano maging generous, mamuhay na maayos, magbigay ng makabuluhang regalo imbes na, tumigil siya. Narinig ko ang pagbuga niya ng hangin. Imbes na lotto ticket. Natigilan ako sa sinabi niya. Ito ang anak ko. Yung batang natutulog sa kandungan ko habang nagbabasa ako ng kwento. Yung teenager na umiyak sa balikat ko nung mamatay ang nanay niya. Yung dalagang tinawag akong hero noon. Tay, nandyan ka pa. Nandito ako, bulong ko. Alam ko galit ka, pero isipin mo ng maayos. Deserve ni Eric yan. Successful siya. Malaki ang naibigay niya sa pamilya. Dapat siyang pasalamatan. Yung lahat ng naibigay ko. Tahimik ulit. Nang magsalita ulit siya, mas malamig pa sa yelo ang boses niya. Ginawa mo lang naman ang obligasyon ng ama. Si Eric, higit pa doon. Binabaan niya ang telepono. Nakatitig ako sa cellphone. Parang libing ang tono ng dial tone sa walang laman kong kusina. Pumunta ako sa kwarto at kinuha ang lotto ticket. Yung 100 na biro na itinapon niya sa akin na parang basura. Kahit itong simpleng regalo ay binili pa gamit ang pera kong ninakaw. Napaka-perpekto ng ironya na halos matawa ako. Sa halip, kinwadrado ko ang papel at itinapon sa basurahan sa kusina. Napakalakas ng tunog nito nang tumama sa ilalim. Kasama ang coffee grounds at lata. Representasyon ng simple at walang kwentang buhay ko raw. Biglang parang lumiit ang bahay. Mas sumikip ang mga dingding. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong gumalaw. Kailangan kong makaalis kahit saan maliban dito kung saan naririnig ko ang pagtataksil ng anak ko sa bawat sulok. Lumabas ako. Naglakad sa mga pamilyar na kalye ng subdivision namin. Maaga pa, malamig ang hangin. Puno ng tunog ng ordinaryong buhay. May mga nagmumo ng damo, batang naglalaro, kapitbahay na bumabati sa kabilang bakod. Kumaway si Aling Patricia mula sa hardin niya. Maingat ang mga kamay niya sa mga kamatis kahit may arthritis na. Magandang umaga, Mang Steve. Magandang umaga rin. Sagot ko ng otomatiko kahit parang hindi maganda ang araw. Dumaan ako sa bahay nila Henderson. Si Mang Tom nagtuturo sa apo niya mag-pitch ng baseball. Malakas ang tawa ng bata. Simple at walang komplikasyon. Naalala ko noon ganito ko rin tinuruan si Carla. Maliit pa ang kamay niya noon.
puno ng determinasyon. Nagliwanag ang mukha niya nung una siyang nakapag-perfect throw. Kailan pa nagbago yon? Kailan pa naging kulang ang pagmamahal ko? Naging kahiya-hiya ang buhay ko. Kasama ko ang mga tanong habang naglalakad sa Maple Street. Dumaan sa corner store kung saan binibilhan ko si Carla ng kandi noon. Sa park kung saan siya naglalaro tuwing summer. Bawat alaala, parang nadudumihan ngayon. Nag-vibrate ang cellphone ko. Sandali akong umasa. Baka nagbago isip si Carla. Baka napagtanto niya ang ginawa niya. Tay, nakausap ko si Eek tungkol sa pera. Sabi niya raw. Hindi mo naman kailangan yon. Babayaran namin kapag kaya na. Baka sa Pasko. Napatigil ako sa paglalakad. Binasa ko ulit. 3 beses. Kapag kaya na. Parang maliit na halaga lang ang 780,000. Parang negotiable ang seguridad ko. Parang dapat pa akong magpasalamat sa posibilidad na mabayaran ako balang araw. Tumawag si Tita Margarita bago pa ako makasagot. Steve, okay ka lang ba? Tumawag si Carla. Galit ka raw tungkol sa pera. Ninakaw niya ang 780,000 ko, Margie. Para bilhan ng cruise ang biyenan niya. Katahimikan. Ano? Sigurado ka? Inamin niya. Sabi niya hindi raw nagnanakaw kasi family money daw. Napatawa akong mapait. Sabi niya deserve raw ni Eek kasi generous siya sa kanila. Hindi raw katulad ko. Malambot ang boses ni Tita Margarita. Yung klase na sumasakit sa dibdib ko. Pasensya na, Steve. Hindi ko akalain na magiging ganito si Carla. Hindi ko alam kung anong itatawag ko. Malupit. Simpleng sabi ko. Naging malupit siya. Nag-usap pa kami ng kaunti. Inalok niya akong puntahan ako. Tawagan si Carla. Tumulong sa anumang paraan. Pero wala na siyang magagawa. Ipinakita na sa akin ng anak ko kung ano ang halaga ko sa kanya. At walang intervention ang makakabago dun. Umuwi akong mabigat ang mga paa. Pagod na hindi galing sa paglalakad. Iba ang pakiramdam ng bahay pagpasok ko. Mas maliit, mas luma. May kahirapan na nakikita sa mata ng ibang tao. Nandoon pa rin sa basurahan ang gusgusin na loto ticket. Paalala ng biro na nagsimula nito. Tinitigan ko ito ng matagal. Naalala ang bigat ng 100 sa kamay ko. Ang tawa ni Carla nang itinapon niya yon sa mesa. Bukas, tatawagan ko ang bangko. Ayusin ko ang access niya. Gagawin ko na ang matagal ko nang dapat ginawa. Pero ngayong gabi, upo ako sa tahimik kong bahay at magluluksa sa anak na nawala sa akin. Sa relasyong namatay sa daan nang hindi ko napansin. Nakatago pa rin sa basura ang loto. Walang kwenta at nakalimutan. Habang nagluluksa ako sa mas mahalaga na nawala na sa akin. Pero dumating ang susunod na umaga na may kalinawan na hatid ng walang tulog na gabi. Nakaupo ako sa mesa ko sa kusina. Lumalamig ang kape. Habang tinititigan ko ang numero ng bangko na nakasulat sa papel. Matatag ang kamay ko sa unang pagkakataon sa loob ng 24 oras. First National Bank Customer Service. Si Rebecca ito. Paano ko po matutulungan? Kailangan ko po i-revoke ang authorized access sa account ko. May gumagawa po ng unauthorized purchases. Simple lang ang usapan. May profesional na simpatya sa boses ni Rebecca habang ginagabayan niya ako. Sa loob ng 15 minuto, natanggal na ang access ni Carla. May bagong security na, at naramdaman ko ang matagal ko nang hinintay. Ang matibay na pakiramdam na pinoprotektahan ko ang sarili ko. May iba pa po ba akong may tutulong? Emar Santos. Okay na po. Salamat. Binaba ko ang telepono at tiningnan ang kusina ko sa bagong paningin. Hindi na siya shabby. Simpleng-simple lang. Malinis. Akin. Napatingin ako sa basurahan. Naalala ko ang loto na gusgusin doon sa ilalim ng coffee grounds. Yung 100 na biro na nagsimula nito. Binili gamit ang pera kong ninakaw at itinapon pabalik sa akin na parang awa na. Lumapit ako at tinitigan ang gusgusin na papel. Kahit itong pathetikong regalo ay binili pa rin gamit ang pera ko nang walang pahintulot. Napatawa ako sa ironya. Ninakaw niya para bilhan ako ng regalo. Tapos hinahati pa ang posibleng manalo. Sa biglang galit, kinuha ko ang ticket at pinatag sa counter. Nakatitig sa akin ang mga numero. 0714233542. Powerball 18. Inisip-isip ko, yung mga digit na kumakatawan sa lahat ng mali sa relasyon namin ng anak ko. Kinwadrado ko ulit at ibinalik sa basura ng malakas. Walang laman at tahimik ang umaga. Kailangan kong gumalaw, maglinis ng isip, makaalis kahit saan maliban sa kusinang ito kung saan naririnig ko pa rin ang pagtataksil niya kahapon. Kinuha ko ang jacket at lumabas. Hinayaan ang mga paa ko dalhin ako sa pamilyar na kalye. Malamig ang hangin sa umaga. Puno ng tunog ng tapat na trabaho. May nagmumo ng damo,
batang naglalaro, kapitbahay na bumabati sa kabilang bakod. Nandoon ulit si Aling Patricia sa hardin niya. Maingat ang mga kamay niya sa mga rosas. Ngumiti siya nang makita ako. Maaga ka ata ngayon, Mang Steve. Hindi makatulog, sabi ko habang humihinto sa bakod niya. Maganda raw mag-isip kapag gumagalaw ang paa. Sabi nga noon ng asawa ko. Maganda ang asawa niya, mekaniko rin katulad ko, marunong rumespeto sa tao. Lalaki na alam na mas mahalaga ang karakter kaysa pera sa bangko. Tama siya, sagi ko. Nagpatuloy ako, dumaan sa bahay nila Henderson. Si Mang Tom naghuhugas ng kotse kasama ang apo. Mas interesado ang bata sa pag-splash ng tubig kaysa hugas. Pero okay lang kay Mang Tom. Simple at malinis ang tawa nila. 2 blok pa. Dumaan ako sa corner store kung saan binibili ko ng candy si Carla nung bata pa siya. Si Mang Chen pa rin ang may-ari. Maingat na inaayos ang mga prutas sa display. 3 dekada na siya dito. Hindi yumaman pero hindi rin bumitaw sa prinsipyo. Naiintindihan ng mga taong ito ang isang bagay na nakalimutan na ni Carla. May dangal ang tapat na trabaho, sa pagrespeto sa kapwa, sa pagbuo ng relasyon na hindi nakabase sa pera. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Sandali akong umasa ulit. Baka nagbago na talaga si Carla. Tay, nakausap ko si Eric. Sabi niya ka raw. Hindi mo naman kailangan yon. Babayaran namin kapag kaya na, baka sa Pasko. Okay. Napatigil ako, binasa ulit. Ang kasyual na pagtanggi sa seguridad ko, ang pag-aakala na hindi mahalaga sa akin ang 780,000, ang malabong pangako na mabayaran ako balang araw. Lahat yun ay nagbigay ng perpektong kalinawan. Ganito na siya. Ganito na lang ang tingin niya sa akin. Binura ko ang message nang walang sagot at nagpatuloy sa paglalakad. Niyakap ako ng pamilyar na kalye ng subdivision namin na parang komportableng kumot. Puno ng tunog at tanawin ng mga taong namumuhay ng tapat. Ano man ang susunod, haharapin ko sa sarili kong paraan, buong dignidad. Nandoon pa rin sa basurahan ko ang gusgusin at walang kwentang loto ticket habang naglalakad ako patungo sa susunod. Mataas ang no. 3 araw na ang nakalipas mula nung kinuha ko ulit ang kontrol sa pera ko. 3 tahimik na araw ng kape sa umaga, simpleng pagkain, at kapayapaan na hatid ng alam mong ginawa mo ang tama. Naghahalo ako ng scrambled egg sa cast iron skillet ko nang biglang sumigaw ang telepono. Tay, anong ginawa mo sa card ko? Sigaw ni Carla bago pa ako makapaghello. Declined sa mall. Alam mo ba kung gaano nakakahiya yon? Maingat kong ibinaba ang spatula. Matatag ang kamay ko sa kabila ng lahat. Tinanggal ko ang access mo matapos mong nakawin ang 780,000 ko. Hindi ko ninakaw. Mas mataas na ang boses niya. Yung tono niya nung teenager pa siya kapag nahuhuli sa kasinungalingan. Para sa pamilya yon, para sa taong talagang nag-aambag sa pamilya natin. Hindi mo hinintay ang permiso ko, Carla. Kinuha mo lang. Narinig ko sa telepono ang ingay ng shopping bags, ang malayong tunog ng mall. Tumawag siya mula sa parking lot ng kung anong mamahaling tindahan ang nagpahiya sa kanya. Nakatayo ako doon na hawak ang 45,000 na bag. 3 beses nila sinwipe ang card ko bago sabihing declined sa harap ng lahat. Tinitingnan ako ng ibang tao. Pasensya na kung nahiya ka. Mahina kong sabi. Pero hindi yun nagbabago sa ginawa mo. Sa ginawa ko. Tawa siya pero walang kasiyahan. Ginalang ko lang si Eric. Isang bagay na hindi mo natutunan. Dinala ko ang telepono sa mesa ko sa kusina. Umupo sa parehong upuan kung saan ko natuklasan ang pagnanakaw niya ilang araw lang ang nakalipas. Carla, pinalaki kita. Nagnegatibo 60 hours a week ako para makapag-college ka. Akala ko may halaga yon. Tinulungan naman tayo ni Eric na makalampas doon. Madiin niya. Ipinakita niya kung ano ang tunay na sukses, kung paano maging generous, hindi mag-ipon na parang kuripot. Parang sinuntok ako. 40 taon ng maingat na pag-iimpok, pagbili ng generic, pagsakay sa lumang kotse para makapagbigay sa pamilya. At ganito pala ang tingin niya. Pagsisihan mo to, Tay. Bumaba ang boses niya, malamig at kalkulado. Akala mo pwede mo akong pahiyain sa harap ng lahat at makakalusot ka. Akala mo walang consequences. Carla, hindi kita sinasaktan. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Hindi, selfish ka, petty at malupit. Bawat salita may tama. Pero hindi kita pababayaan. Binaba niya ang telepono ng malakas. Binalik ko ang itlog pero malamig na. Kahit painitin ko ulit, parang abo ang lasa. Kinagabihan, tinri kong mag-take para makalimutan, pero walang saysay. Nature documentary tungkol sa lobo, cooking show ng mamahaling dessert na hindi ko susubukan, balita tungkol sa ekonomiya na parang malayo sa mundo ko.
Nakaupo sa coffee table ko ang tablet. Hindi pa binubuksan mula kahapon. Iniiwasan ko ang social media. Pero natalo ako ng curiosity. Binuksan ko ang Facebook at nag-scroll. Ordinaryong update ng kapitbahay. Bakasyon ng malayong pinsan. Tapos nakita ko na. Top sa feed ko ang post ni Carla. Kasamang picture niya na parang nalulungkot. Pulang-pula ang mata na may maingat na tear makiw. Sobrang sakit isulat to, pero kailangan ko ng suporta niyo ngayon. Pinutol ng tatay ko ang access ko sa family money namin. Matapos ko siyang alagaan sa loob ng maraming taon. Tulungan siya nung mamatay si mama. Pamahalaan ang pera niya nung hindi niya kaya. Bigla niya na lang akala hindi na ako karapat-dapat sa tiwala niya. Dahil lang binilhan ko si Eric, na mas naging tatay sa amin kaysa sa iba. Nang regalo gamit ang pera na nakaupo lang sa bangko. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-selfish at malupit ang sarili kong tatay. Nagdududa na ako sa lahat ng akala ko tungkol sa lalaking nagpalaki sa akin. 47 likes, 23 comments. Binasa ko isa-isa. Parang sinasaksak ang tiyan ko sa bawat suporta. Carla, sorry talaga. Ang mga matatanda minsan paranoid na sa pera. Grabe naman yon. Dapat magpasalamat pa siya sa anak niyang mapagmahal. Deserve ni Eric yon. Naman ang tatay mo. Family money dapat para sa buong pamilya. Isinara ko ang tablet at naupo sa madilim kong sala. Pinakinggan ang tahimik ng bahay. Sa kwarto ko, nakalimutan sa basurahan pa rin ang loto na nagsimula nito. Yung 100 na biro na nagpakita ng tunay na halaga ko sa anak ko. Kinabukasan ng gabi, nakaupo ulit ako sa parehong upuan. Walang kwenta ang channel surfing. Kinakain ako ng social media fallout buong araw. Kapitbahay na umiiwas na mag-eye contact. Cashier sa grocery na parang may suspicion na. Kumakalat ang kwento ni Carla. At talo na ako sa laban para sa reputasyon ko nang hindi man lang lumalaban. Click. Cooking show ng French pastry. Click. Siyam na po sitcom. Click. Local news. Click. Lottery drawing ng ECS. Magandang gabi po. Welcome sa draw ng Grand Lotto 6 paghahati 55 kung saan may jackpot na 6.5 bilyon. Halos palitan ko na ng channel. Pero pinatigil ako ng masayang boses ng host. Masyadong ironic. Ako na tinatawag na kuripot, habang may mananalo ng pera na hindi ko magagastos kahit isa 0 lifetimes. Ang winning numbers ngayong gabi ay 7, 14 na, 23, 35, 42, at ang Powerball. 18, napatigil ang kamay ko sa remote. Pamilyar na pamilyar ang mga numero. Kinuha ko ang ballpen at isinulat sa likod ng envelope. 7 tandang bawas 14 na tandang bawas 23 tandang bawas 35 tandang bawas 42. Powerball 18. Bumibilis ang tibok ng puso ko bago pa makaabot ang utak ko. Kilala ko ang mga numerong yan. Nakita ko kamakailan. Tinitigan ko ng matagal sa galit at ironya. Ang lotto ticket. Yung itinapon ko sa basura 3 araw na ang nakalipas. Tumakbo ako sa kusina, nanginginig ang mga paa. Nandoon pa rin ang basurahan sa tabi ng counter. Puno ng basura ng buhay mag-isa. Isinubsob ko ang kamay ko. Hinukay ko ang banana peel at basang paper towel. Hinanap ang maliit na papel na maaring magpabago ng lahat. Nasa ilalim na, nakadikit sa yogurt cup. Ang lotto ticket, madumi ng coffee grounds at gusot na gusot pero nababasa pa. Dinala ko sa lababo at maingat na hinugasan. 7 1 4 2 3 3 5 4 2 Powerball 18. Tama lahat. Walang mali. Naupo ako ng malakas sa upuan ko sa kusina. Nakatitig sa basang-basang ticket na hindi makapaniwala. Yung 100 na itinapon sa akin ni Carla na parang basura sa aso. Yung binili niya gamit ang pera kong ninakaw at sinabing kalahati niya. Nagkakahalaga ng 6.5 bilyon. Tinawagan ko ang ECS hotline nang nanginginig ang daliri. Sinundan ang automated prompts. Kinumpirma ng robot voice ang alam ko na. Ang winning numbers po para sa Grand Lotto 6 paghahati 55 ay 7. 14 na, 23, 35, 42, Powerball 18. Ang jackpot ay 6.5 bilyon. Tiningnan ko ang maliit kong kusina sa bagong paningin, mga lumang appliances, luma ng linoleum, simpleng mesa kung saan ako kumakain mag-isa. Parang hindi totoo lahat. Parang movie set na papalitan na. Nandoon pa rin sa mesa ko ang loto. Basa pa ng tubig mula sa pagliligtas sa basura. Gusot pa ng galit kong pagtapon. Naalala ko ang sinabi ni Carla, kung manalo ka, kalahati sa kinha. Halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong chine-check ang ticket at tinititigan ang kisam nang hindi makapaniwala. Sa umaga, sinabi ko sa sarili ko na baka mali lang.
hallucination dahil sa stress. Pero pareho pa rin ang numero. At totoong-totoo ang ticket kahit na dumaan sa basura ko. Mas maganda pala sa personal ang opisina ng ECS kaysa inaasahan ko. May security, seryoso ang atmosphere. Hawak ko ang ticket sa plastic sleeve. Pawis ang palad ko kahit malamig ang umaga. Emar Santos. Ngumiti ng propesyonal si Janet Cruz, ang opisyal. Grabe ang kwento nito. Nakita niyo raw sa basura. Itinapon ko sa galit, amin ko. Binili ng anak ko bilang regalo sa araw ng mga ama. Pero komplikado ang sitwasyon. Tumango siya ng walang judgment habang nilalagay ang ticket sa scanner. Marami kaming nakikitang ganitong kwento. Ang mahalaga ay verification. At masaya akong sabihin sa inyo, Emar Santos, totoong winning ticket ito. Parang umalingaw-ngaw ang mga salita sa opisina. Hinawakan ko ng mahigpit ang armrest. Natatakot akong lumutang. Pero, patuloy ni Janet, 48 hours ang verification para sa ganitong laking premyo. Kailangan naming i-confirm ang authenticity sa iba't ibang paraan. Ihanda ang legal documents, at iayos ang payout. Tumango ako ng tulala habang pinipirmahan ako ng papel. Kinuha ang AI. Halos hindi na process ang mga impormasyon tungkol sa buwis, opsyon sa pagbayad, at publicity. Paglabas ko ng opisina, parang lasing ako sa dami ng numero at legal terms. Pero isang bagay ang malinaw. May 6.5 bilyon na ako. Parang ibang mundo ang mga pamilyar na kalye pa uwi. Pareho pa rin ang lahat, ang grocery sa kanto, ang hardin ni Aling Patricia, ang elementary school kung saan natuto magbasa si Carla. Pero parang alien ako na nanonood ng buhay ng ibang tao. Isang oras pa lang ako, nakakauwi nang dumating si Carla. Sumigaw ang gulong ng kotse niya sa driveway ko. Pumasok siya ng walang katok. Namumula ang mukha sa excitement at determinasyon. Tay, narinig ko sa loto. May kakilala sa opisina si ganito. Nakita raw ang pangalan mo sa winner's list. Nakaupo pa rin ako sa mesa ko sa kusina. Nakabuklas sa harap ko ang opisyal na papeles ng loto na parang ebidensya sa korte. Kumusta, Carla? Huwag mo akong kumustahin. Parang sasabog siya sa energy. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Bilyonaryo na tayo. Naalala mo pa ba sinabi ko? Kalahati sa akin. Regalo mo yan, Carla. Mahina pero matatag ang boses ko. Hindi mo na pwedeng bawiin ang regalo. Nagbago ang mukha niya. Nawala ang excitement. Napalitan ng matigas. May kasunduan tayo. Narinig ng lahat sa hapunan yon. May witnesses, Tay. Legal witnesses. Itinapon mo sa akin yan na parang basura. Mahina kong sabi. Binili mo gamit ang pera mong ninakaw sa account ko. Hindi naman talaga tungkol sa share yan. Ninakaw. Tumili ang boses niya. Family mo niyan para sa family. At sinusubukan mo akong dayain sa akin. Tiningnan ko talaga ang anak ko. At nakita ko ang estranghero. Nawala na yung batang umakyat noon sa kandungan ko para matulog habang nagbabasa ako ng kwento. Regalo yan. Ulit ko. Kahit anong intention mo, kahit anong sinabi mo, akin na yan nung ibinigay mo. Ay dedemanda kita. Sinampal niya ang mesa ko. Tumalon ang mga papeles. Patutunayan ko na akin yan. Dadalhin kita sa korte at ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng tao ka talaga. At anong klaseng tao ako, Carla. Natigilan siya, parang may pumasok na alaala o hiya, pero mabilis na wala. Yung klaseng nagnanakaw sa sarili niyang anak. Lumabas siya ng dramatic gaya ng pagpasok niya. Pinakinggan ko ang makina ng kotse niya na umandar at nawala. Tapos tiningnan ko ang opisyal na papeles. 6.5 bilyon. At pagod lang ang nararamdaman ko. Nagising ako sa walang tigil na vibrate ng cellphone ko sa nightstand. 15 missed calls, 12 text messages, at sobrang dami ng notifications na nakakadiri bago pa ako fully conscious. Ang unang post sa Facebook ay 6 oras 47 minuto ang palang. Urgent. Ninakaw ng tatay ko ang loto ticket ko at inaangkin ng buong 6.5 bilyon. Siya rin yung nagputol ng access ko sa family money at pinahiya ako publicly. Regalo ko sa kanya yung ticket na may malinaw na kasunduan na hati. Reverse elder abuse ito. Kapag sobrang obsessed ang matatanda sa pera, dinadaya nila ang sarili nilang anak. Paki-share po. Kailangan ko malaman ng lahat ang totoo. May picture ko siya noong nakaang Pasko. Seryoso at medyo matigas ang mukha sa Christmas sweater ko. Marami ng comments. Pero hindi lang dun tumigil si Carla. Sa Instagram niya may umiyak na video siya sa kotse. Tumutulo ang maskara. Hindi ko gustong i-public ang family matter, pero desperada na ako. Ninakaw ng sarili kong tatay ang loto ticket ko. Literal na ninakaw. At inaangkin ng buong 6.5 bilyon.
Binili ko yun bilang regalo sa araw ng mga ama. Nagbiro ako na kalahati sakin, kasi ganun naman sa pamilya. Naghahati, di ba? Pero mukhang legal challenge ang narinig ng tatay ko imbes na pagmamahal ng anak. Si Eik naman ay may sariling campaign sa LinkedIn at Facebook. Profesional ang dating. Nakakadurog ng puso ang makakita ng financial elder abuse. Pero reverse elder abuse ay pantay na nakakasira sa pamilya. Kapag sobrang obsessed ang matatanda sa pera hanggang sa ipagkanulo ang tiwala at generosity ng mga anak, talo tayong lahat. Nabibigatan ang asawa ko sa kasakiman ng tatay niya. Binili ang tiket bilang regalo na may malinaw na verbal agreement tungkol sa paghahati. Pero inaangkin niya lahat. Tumawag si Tita Margarita. Steve, ano ba yang nangyayari? Tumawag ang kapitbahay ko. Tinatanong kung talagang ninakaw mo raw ang tiket ni Carla. Simple ko lang ipinaliwanag, pero komplikado pa rin pakinggan kahit sa akin. Binili ni Carla ang tiket. Nagbiro siya tungkol sa paghahati. Nanalo ako. Hindi, wala akong utang na kahit ano sa kanya. Pero Steve, sabi ni Tita Margarita ng mahinahon, regalo niya naman talaga sa'yo. Ginamit niya ang pera niyang ninakaw sa account ko. Paalala ko. Sa tanghali, viral na sa maliit naming mundo ang kwento. May debate sa local Facebook groups tungkol sa family loyalty, legal obligations, moral responsibilities. Sa Nextdoor API, mainit ang discussion tungkol sa kuripot na lottery winner sa Maple Street. Nagkamali akong binasa ang comments sa post ni Carla. Kadiri naman, paano magagawa ng tatay yun sa anak niya? Kailangan ng abogado dito. Deft yan, plain and simple. Kilala ko yang pamilya. Sobrang generous at mabait palagi yung anak. Matigas naman palagi yung tatay sa pera. Team Carla, hindi dapat panalo ang matanda sa perang para sa anak niya. Pati network ni Eric sa investment firm nag-share ng posts niya na may seryosong commentary tungkol sa family values at financial ethics. Yung mga kakilala ko sa loob ng maraming taon, publicly sumuporta kay Carla. Isinara ko ang laptop at tumingin sa bintana ng kusina ko. Tinitingnan ang subdivision na tinawag kong tahanan sa loob ng 30 taon. May 3 kapitbahay sa harap ng mailbots ko. Halatang pinag-usapan ako. Nang makita nila akong nakatitig, nagsitakbuhan sila. May text mula sa hindi kilalang number. Gusto ka raw ay interview ng GMA7 tungkol sa lottery controversy. Isa pa, EZBB seeking comment sa family lottery dispute. At isa pa, legal representation for lottery ticket disputes. Free consultation. Pinatay ko ang cellphone at naupo sa tahimik kong kusina. Nakabuklat pa rin sa mesa ko ang opisyal na papeles ng loto na parang ebidensya ng kasalanan ko. Sa labas, nagbubulungan at naghuhusga ang mga kapitbahay sa comments at layo. Hindi ko maiwasang mapangiti sa ironya. May 6.5 bilyon na ako. At hindi pa ako naging ganito kalungkot sa buong buhay ko. Sa umaga, nakalatag sa mesa ko ang mga printout ng social media posts ni Carla na parang ebidensya sa korte. Bawat comment, share, suporta, isa pang pako sa kabaong ng reputasyon ko. Lumamig ang kape ko habang binabasa ko ang digital assassination ng character ko. Tumunog ang landline ko. Matanda na ang tunog ng bell. Hindi ko kilala ang caller, ay pero parang business line. Emar Santos, si William Tanito, biyenan ni Eric. Matigas at profesional ang boses. Galing sa taon ng boardroom negotiations. Kailangan natin mag-usap. Hinigpitan ko ang hawak sa receiver. Hindi ko po alam kung may pag-usapan pa tayo. Emar Tan. Marami pa, actually. Tahimik sandali. Pwede ba tayo magkita ngayong umaga? Sa Aling Nenas Kainderya sa may kwinta, sa loob ng 1 oras. Simple lang ang Aling Nenas, paborito ko kapag Sabado. Yung lugar na hindi papasukin ni Eric kahit kailan. Pwede po bang malaman kung tungkol saan? Sa loto ticket, simpleng sabi ni William, at sa nakita ko noong araw ng mga ama. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nandoon po kayo. Nandoon ako. 1 oras, Emar Santos. Binabaan niya ako. Naiwan akong nakatingin sa telepono ng nalilito. Ang biyenan ni Eric na gustong makipagkita tungkol sa loto ay hindi magandang senyales. Baka nagpaplano sila ng legal strategy. O baka pinipilit niya akong mag-settle kay Carla. Halos hindi ako pupunta, pero natalo ako ng curiosity. Simple lang ang Aling Nenas, red vinyl boots, checkered floor, kape na makakagising sa patay. Nakita ko agad si William. Nakanavisweet na parang peacock sa gitna ng mga maya. Tumayo siya nang makita ako. Inabutan ako ng manicured na kamay. Emar Santos, salamat sa pagpunta. Naupo kami malapit sa bintana kung saan tinatamaan ng umagang sikat ang malalim na kunot sa mata niya. Si Aling Nena na nagsiserve dito mula pa noong 40 anyos ako.
Nagbuhos ng 2 kape nang hindi tinatanong. Nakita ko ang buong exchange ng regalo noong araw ng mga ama. Simula agad ni William. Bawat salita, bawat galaw. Ibinigay sa inyo ng anak nyo ang loto ticket at malinaw na sinabing regalo niya yon sa araw ng mga ama. Pinag-aralan ko ang mukha niya. Hinintay ang palusot o manipulasyon. Sinasabi niya na may kasunduan daw tayo tungkol sa paghahati. Tumigas ang mukha ni William. Hindi yun ang nangyari. Nakita ko siyang itinapon ang ticket sa mesa na may mapanlait na tawa. Walang negosasyon, walang kasunduan, walang verbal contract. Regalo lang yun, simple. Kinuha niya ang cellphone niya. Nag-scroll sa Facebook. Hindi matiis ng konsensya ko ang ginagawa ng anak ko at manugang ko. Sinisira nila ang reputasyon mo sa kasinungalingan. Kayo po ang tatay ni Eric. Maingat kong sabi. Bakit niyo po siya kakalabanin? Mapait ang tawa ni William. Kasi itinuro ko sa kanya ang integridad. At nakalimutan niya lahat ng tinuro ko. Ipinakita ng loto na ito ang tunay na kulay ng anak ko. At nabigo ako. Ipinakita niya sa akin ang cellphone niya kung saan nagtatype na siya ng mahabang post. Itatama ko ang record. May bigat ang pangalan ko sa komunidad natin, Emar Santos. Alam ng mga tao na hindi ako nagsisinungaling pagdating sa negosyo. At negosyo rin ito, legal ownership at ethical behavior. Binasa ko habang fine-tune niya ang post. Bilang saksi sa hapunan ng araw ng mga ama sa bahay ni G. Steven Santos, nararamdaman kong kailangan kong magsalita tungkol sa kasalukuyang kontrobersya sa social media. Personal kong nasaksihan si GNG. Kalatan na bumili at ibinigay ang loto ticket sa kanyang ama bilang regalo sa araw ng mga ama. Walang negosasyon, walang kasunduan tungkol sa paghahati ng premyo, at walang kondisyon. Si G. Santos ang tunay na may-ari ng ticket na yon, at anumang premyo nito. Ang kasalukuyang social media campaign laban sa kanya ay nakabase sa maling impormasyon. At hindi ko kayang manahimik habang sinisira ng sarili kong pamilya ang reputasyon ng isang mabuting tao. Hindi niyo po kailangang gawin ito. Mahina kong sabi. Kailangan ko. Nakalagay na ang daliri ni William sa post button. Dapat maramdaman ng anak ko ang kahihiyan para maalala kung ano ang pagiging lalaki. Nag-post siya at agad nag-vibrate ang cellphone niya sa notifications. Sa loob ng ilang minuto, may comments na mula sa business community ng Maynila. Mga kakilala niya nakilala ang tapat at patas niyang pakikitungo. Nagbago lahat. Bulong ko habang pinapanood ko kung paanong nagbabago ang public opinion sa real time. Isinuksok ni William ang cellphone niya at tiningnan ako ng direkta. Emar Santos, sa integridad ko itinayo ang negosyo ko. Hindi ko kayang panoorin na sirain ng anak ko ang legacy na yon sa kasinungalingan at manipulasyon. Tahimik kaming naupo habang pinapanood ang ordinaryong tao sa Sabado ng umaga. Pamilyang nag-order ng tapsilog. Matatanda na nagbabahagi ng diaryo. Teenagers na nag-text habang pinapagalitan ng magulang. May kakaibang paan ang katotohanan sa paglitaw. Minsan kailangan lang ng tamang tao para sabihin ito. Nag-shake hands kami sa labas ng kainderya. Matibay at reassuring ang hawak niya. Habang naglalakad siya patungo sa itim niyang Mercedes, naiwan ako sa tabi ng lumang kotse ko. Naramdaman ko ang bagay na matagal ko nang hinintay, pag-asa. 2 linggo pagkatapos, dumating na ang pinakahihintay kong tawag. Emar Santos, si Janet Cruz po ng ECS. Tapos na po ang verification nyo. At inaanyayahan po namin kayo sa formal check presentation bukas ng umaga. May ceremony, tanong ko pa, hindi pa fully nakakaproseso. May choice po kayo between private meeting o public presentation. Dahil sa interes sa case nyo, naisip po namin baka gusto nyo ang transparency ng public ceremony. Naalala ko ang social media campaign ni Carla, ang bulungan sa grocery, ang kapitbahay na umiiwas na mag-eye contact. Po, gusto ko po ang public. Siege po. 10 oras sa headquarters namin sa Quezon City. May media po, kaya mag-ayos po kayo. At Emar Santos, congratulations po. Magbabago po nito ang buhay nyo. Kinabukasan, inilabas ko ang best ko pang lalaki. Navisuit na binili ko noong libing ng asawa ko, 8 taon na ang nakalipas. Puting polo na bagong plansa pa rin. At necktie na bigay sa akin ni Carla 5 Pasko na ang nakalipas, bago pa magbago lahat. Abala ang Lotto headquarters nang dumating ako. May TQs, photographers, at official na may clipboard. Parang artista ako sa hindi ko movie. Emar Santos. Ngiting mainit si Janet Cruz. Ready na po ba maging bilyonaryo? Formal pala talaga ang ceremony. May backdrop ng ECS logo. Oversized check na kailangan dalhin ng 2 tao. At sobrang daming flash. Nang ianunsyo ako bilang nanalo ng 6.5 bilyon, hindi makapaniwala ang pakiramdam ng palakpakan.
Hindi ko inasahan ito. Sabi ko sa mikropono. Mas malinaw ang boses ko kaysa inaasahan ko. Plano ko po gamitin ang blessing na ito ng responsible. Tulungan ang iba, habulin ang mga pangarap na isinantabi ko, at mamuhay ng may dignidad. Mabilis ang tanong ng media. Ano ang pakiramdam? Ano ang plano? Magreretiro ba ako? Sumagot ako ng tapat, mas nakatuon sa pasasalamat at responsibilidad kaysa sa family drama. Tapos, sa gitna ng media, nakita ko sila. Pilit na nakapasok sina Carla at Eric. Namumula ang mukha niya sa determinasyon at desperasyon. Naka-designer dress siya na siguradong mas mahal pa sa buong buwan ng pensyon ko. Tama na, sigaw niya, tinaga ang profesional na atmosphere. Akin yung ticket. May kasunduan tayo. Mabilis na gumalaw ang security. Pero narinig pa rin ang boses niya. Dapat malaman ng lahat na ninanakaw niya sa sarili niyang anak. Tumuwid ang kamera palapit sa gulo. Ganito ang klaseng drama na hinintay ng primetime news. Ma'am, lumayo po muna kayo sa ceremony area, sabi na. Guard ng mahinahon pero firm. Tiningnan ko si Carla ng direkta. Mas kalmado ako kaysa sa inaasahan ko. Carla, huwag mo na ituloy dito. Pero wala na siya sa katinuan. Nag-gesture ng nag-gesture habang pinipigilan siya ni Eric. Binili ko yung ticket. Sabi ko kalahati sakin. Narinig ng lahat sa hapunan yon. May reporter na nag-abot ng mikropono sa akin. Emar Santos, may comment po ba kayo sa family dispute? Regalo po sa araw ng mga ama yung ticket mula sa anak ko. Malinaw kong sabi, matatag ang boses kahit may gulo sa likod. Si Emar. William Tan na naroon sa hapunan ay nagpatotoo na sa mga pangyayari. Yun lang po yon. Ano po ang plano nyo sa pera? Tanong ng isa pa. Naalala ko si Carla na sumisigaw sa likod. Ang mga buwan ng manipulasyon at pagtataksil. Ang mga taon na pinayagan ko siya sa maling ugali dahil sa maling pag-ibig. Tulungan po ang mga karapat-dapat, sabi ko. Magbubukas po ako ng negosyo na matagal ko nang pinapangarap. At mamuhay po ako ng may integridad na nararapat sa isang taong pinagpala. Natapos ang ceremony sa handshake at opisyal na papels. Habang nagtatalo pa sina Carla at Eric sa parking lot sa tabi ng BMW nila, nakikita ko ang galaw ni Eric na lalong nag-init. Tumataas ang boses niya. Naglalakad ako papunta sa lumang kotse ko, dala ang ceremonial check at papeles na ginawa akong isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Habang umaalis ako, nakita ko sila sa rearview mirror. Nagtatalo pa rin sa tabi ng mamahaling kotse nila. Sinisira ng kanilang sariling kasakiman ang relasyon nila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ngumiti ako. Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa mesa ko sa kusina na may diaryo sa harap. Binabasa ang balita tungkol sa panalo ko nang may narinig akong pinto ng kotse. Sa bintana ko, nakita ko si Carla na naglalakad patungo sa daan ko. Pero ibang-iba ang aura niya kumpara kahapon. Mabagal, halos nag-alangan, nakabalikat. Imbes na bold na pumasok, mahina siyang kumatok. 3 malambot na katok na parang humihingi ng tawad. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siyang pufe at pula ang mata. Gusot ang designer clothes na parang natulog siya ng nakaganyan. Tay, pwede ba tayo mag-usap? Kahit lahat ng nangyari, gumana pa rin ang instinct ng ama ko. Pasok ka, Carla. Sumunod siya sa akin sa sala. Naupo sa dulo ng sofa na parang handa ng lumipad anumang oras. Pinilipit niya ang mga kamay niya habang tinitingnan ang simpleng bahay na dating tahanan niya nung bata pa siya. Sorry talaga sa kahapon. Simula niya, halos bulong ang boses. Nawalan lang ako ng kontrol. Takot lang ako. Hindi ako nag-isip ng maayos. Dumating na ang luha. Tumulo ng may practice. Grabe ang pressure sa akin ni Eric Letley tungkol sa pera. Mas malala pa sa sinabi ko kanino man ang finances namin. Wala na akong ibang mapuntahan. Naupo ako sa recliner ko. Pinanatili ang distansya. Anong klaseng financial trouble, Carla? Mawawala na raw ang bahay namin. Nabali ang boses niya. Mortgage, credit cards, negosyo ni Eric, lahat gumuho. May utang kaming halos 25 milyon. Nagsisimula na raw ang foreclosure. Pinaintura niya ang picture ng mga gabing hindi makatulog, panic attacks, desperadong pagpapanggap habang gumuho ang mundo nila. Bagsak ang investment firm ni Eric. Nawawalan ng kliyente, luging-lugi. Ang country club membership na hindi nila kayang i-cancel. Ang private school ni Jeke na nakakadrain ng pera. Nahihiya akong humingi ng tulong noon. Patuloy niya habang pinupunasan ang luha ng tissue. Alam mo naman kung gaano ka-proud si Eric. Mamamatay siya kung malaman niyang nandito ako na nagmamakaawa sa tatay ko ng pera. Pinakinggan ko ang performance niya. At performance nga, napakalinaw sa akin ngayon. Paihong teknik nung teenager pa siya kapag may gusto siya.
luha, helpless damsel, appeal sa protective instinct ko. Palagi mo naman akong tinulungan noon. Sabi niya habang inaabot ang kamay ko. Isang beses na lang, Tay. Tulong lang para mailigtas ang bahay namin at makabangon ulit. Magkano, Carla? 120 milyon po siguro. Mabilis niyang sabi. Parang rehearsed na ang numero. Alam ko malaking halaga. Pero wala yan sa 6.5 bilyon mo. May 6.3 bilyon ka pa rin. Napakagaan ng request niya. 120 milyon. Halaga ng 40 taon kong kita noon. Hiniling na parang 1,000 lang para sa gasolina. Carla, mahina kong sabi. Naririnig ko na yung mga pangako na yan noon. Medyo naguluhan ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Ninakaw mo ang 780,000 ko nang walang paalam. Pinahiya mo ako publicly sa social media. Pilit mong kinuha ang loto ko. At ngayon gusto mong bigyan kita ng 120 milyon bilang gantimpala sa mga ginawa mo. Iba na to. Mas mabilis na ang luha niya. Mas desperado. Mali ako noon. Aminin ko. Pero buhay na buhay namin ang nakataya. Tay. Bahay namin, buhay namin, pag-aaral ni Jeke. Kailangan mo nang matutong ayusin ang sarili niyong problema. Nakabitay ang mga salita sa pagitan namin. Nagbago ang mukha ni Carla. Nawala ang mask ng kahinaan. Napalitan ng mas matigas. Talaga bang ganun? Papayagan mo talagang mawala ang bahay ng anak mo habang nakaupo ka sa billions. Mahal kita, Carla. Pero hindi na kita paginablan sa mga maling desisyon mo. Bigla siyang tumayo. Naglakad-lakad sa bintana at pabalik. Saig. Pero huwag kang mag-expect na makikita mo pa si Jake. Walang Pasko, walang family dinner, walang tawag paggraduate niya. Walang apo sa libing mo. Mag-isa kang matandang kuripot na mamamatay ng mag-isa dahil hindi mo tinulungan ang nag-iisa mong anak. Kung yan ang choice mo, mahina kong sabi, tatanggapin ko. Parang nagulat sa finality ng boses ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Marahil na pagtanto na natalo na ang buong manipulation toolkit niya. Nagbago ka na. Malamig niyang sabi na puno ng disappointment. Ginawa kang malupit ng pera. Hindi, Carla. Ginawa akong malaya ng pera. Lumabas siya ng walang salitang pa. Narinig ko ang mabilis niyang paglalakad sa patway, ang pagsara ng pinto ng kotse niya. Nakatayo ako sa bintana. Pinapanood siyang umalis ng may galit. Sumisipol ang gulong niya habang umaalis sa driveway ko. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang tahimik kong bahay. Naramdaman ang halo ng lungkot at ginhawa. Nawala na ang batang natutulog sa kandungan ko habang nagbabasa ako ng kwento. Napalitan ng taong hindi ko nakilala at hindi ko na maililigtas. Nagluto ako ng tsaa. Kalmado at purposeful ang galaw ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunay na mapayapa ang bahay ko. 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa walang laman kong sala. Hawak ang cellphone habang inaayos ng movers ang huling kahon. Nag-scroll ako sa kontak ni Carla at pinindot ang block this number. May mga tulay na kapag nasunog na, hindi na dapat itayong muli. 2 oras ang biyahe papuntang Cavite sa gitna ng magagandang bukirin. Sa bagong lungsod na ito, ako na lang si Mang Steve Santos, bagong residente, hindi na ang lottery winner sa balita. Sa tahimik na kalye sa Dasmariñas ang bagong bahay ko. Sapat na kalayo para ang surprise visit ay kailangan talagang plano. Ilang buwan nang for sale ang Reyes Classic Car Restoration. Nung pumasok ako sa shop, naamoy ko ang pamilyar na langis at polish. Alam ko na, dito na ako. Sigurado ka bang kaya mo pa yung dami ng trabaho? Tanong ni Mang Reyes habang itinuturo ang mga project cars. Karamihan sa edad mo gusto nang magpahinga eh. Hinaplos ko ang fender ng 1,970 at 70S Toyota Corona. Bagong simula pa lang ako. Sa loob ng 1 linggo, naging Santos Classic Auto Restoration na ang shop. 3 bagong mekaniko ang tinanggap ko at nagtayo ng Single Dads Foundation bilang alaala sa sarili kong hirap pagkamatay ng asawa ko. Mapayapa ang gabi sa Cavite. Pwede akong maglakad ng walang bulungan. Sa bagong dinner, nagsiserve ng kape ng walang chismis tungkol sa buhay ko. Okay na ba ang paglipat? Tanong ni Aling Helen, kapitbahay kong nagdala ng bibingka. Tahimik dito pero magkakamayan kami. Tahimik ang hinintay ko, sagot ko. Naging sanctuary ko ang shop, kasama ang mas bata kong mekaniko. Natagpuan ko ulit ang kasiyahan sa pag-aayos gamit ang kamay ko kaysa sa checkbook. Na-restore namin ang 1,900 at 60 Ebley Beetle sa mint condition. Umiyak ang may-ari nang makita niya at naintindihan ko siya completely. Minsan naiisip ko pa rin si Carla, pero hindi na masakit. Hindi ako binago ng pera. Ipinakita lang nito kung ano talaga ako sa ilalim ng mga taon ng pag-iinabl.
Paminsan-minsan tumatawag ang unknown numbers na alam kong siya yon. Pero pinapabayaan ko na lang. Isang Huwebes ng gabi, natapos ko ang restoration ng 1,970 Mustang. Pauwi na ako nang dumaan ako sa community center kung saan nakalagay ang plaque ng foundation ko. Tumutulong sa matatapang na pamilya sa mahihirap na panahon. Nagpark ako at tumingala sa mga bituin. Sa isang lugar, namumuhay si Kala sa mga consequence ng mga choice niya. Ang makontrol ko lang ay ang pagbuo ng isang bagay na makabuluhan. Bawat na-restore na sasakyan, bawat grant ng foundation ay boto ko sa mundong pinahahalagahan ang karakter kaysa koneksyon. Nakasabit na ngayon sa opisina ko ang framed lotto ticket. Hindi trophy, kundi paalala na minsan ang pinakamahalagang regalo ay nakabalot ng basura, at ang pinakamahalagang leksyon ay nakabalot ng sakit. Kung gusto mo ang kwento, ay like mo ang video, mag-subscribe sa channel, at i-comment ang iyong reaksyon. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.